Guys, for today's video, bali ang diskarte ko dito sa pag-layout sa my ground floor para dito sa ating power layout guys is hindi ako gumagamit ng elbow. Bali ang diskarte ko dito guys is gumagamit ako ng butane gas para i-bend itong PVC na papunta sa my power layout, then papunta sa my distribution box. Guys, bale ang isang pirasong elbow is 35 pesos. Time is 9, nasa 300 plus. Samantalang itong butane gas is 85 pesos laing. Hindi pa naubos guys yung pagbenta ko dyan. Malaking tipid na ng ating consumer dahil kahit papaano is makatulong tayo para sa kanya. Ito yung aking diskarte guys kung paano ako mag-bend ng PVC electrical conduit.
Bali guys, ito bendable siya. Gumamit ako ng blue torch para i-bend yung PVC 1/2. Hindi ako gumagamit ng elbow pag sa ganitong ground floor layouting tayo ng power layout. Then nilagyan ko siya ng PVC adapter. Ito. Tapos ito guys, papalitadahan na natin to. Bali, another project tayo. Ang kwan nito guys is sa may bake shop, kitchen ng bake shop. Itong ginagawa natin guys. Itong nakikita nyo mga PVC, electrical conduit na yan, kada isang utility box guys, isang home run. Merong designate na mga appliances para dyan. Then also, itong flooring nito is ipapataas pa nila. Kaya ibabaw ko yung mga abang ko para sa may kanyang power layout. Yung nakaabang dyan guys na PVC is 4 na home run yan para sa mga appliances na ilalagay dito sa bake kitchen pagawaan ng tinapay guys. Also guys, hindi ako gumamit ng PVC elbow. Gumamit ako ng blue torch butane gas para i-bend yung ating mga PVC. Imagine niyo guys, ilang elbow na yan. 1, 2. Then yung papunta sa kanya, 3. Bali, ang elbow nito guys is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na elbow ang kailangan sana natin dito. 35 ang isang piraso. I-times mo sa 9 pieces, almost 300 plus guys. Ito is isang butane gas lang, 80 pesos. Hindi pa naubos yung aking butane gas na ginamit. Then ang kagandahan guys, pag bended ang PVC natin, wala yan na damage sa ating conductor sa wires pag maglalagay na tayo ng conductor natin dyan, wire sa PVC na inabang natin yan. Then mas madali siyang hilain
kasi bended yung kanyang elbow. Ito ang ginagawa ko guys, lahat ng mga nile-layout ko, hindi ako gumagamit ng elbow. Bended lahat ang ginagawa ko. Kung sakaling meron mang electrician na magme-maintenance, kung hindi na tayo ang kukunin na electrician ang magme-maintenance, may kukunin ng iba dahil hindi naman siguro may busy sa ibang project or may pinuntahan na lugar. Then necessary na ayusin yung isang convenience outlet is hindi natin maharap. Hindi natin maiwasan na ibang electrician yung tinatawag nung consumer natin. Hindi siya mahirapan guys kung sakaling mag-maintenance siya dyan ng wire dahil maganda yung pagka-bend natin sa PVC na inabang natin dito. Yan guys is yung kanyang panel board distribution box guys. Bukas yan ididikit na natin. Ayan yung ating abang. Pagka maglalagay na kami ng wires guys ng conductor is ang ipapakita ko yung ginagamit kong paglagay ng wire, paghila ng wire guys na nabili ko sa may Shopee. Then also guys, yung height ng utility box mula sa may finish flooring is 1 meter yung taas niya. Pare-parehas yan. Gumamit kami ng level hose para pantay-pantay lahat ng height ng outlet natin dito. Ayan. So, ayun lang guys, share ko lang itong ginawa kong abang para dito sa power layout. Please like and share my Facebook page, Moto Elec TV, and also my YouTube channel guys, Moto Elec TV. Maraming salamat.